Diyos ay nagmamahal, ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sa kanan. Walang imposible sa kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sa kanan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sa kanan. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible. Kung
Kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya talalapit, sa Diyos walang imposible. Yes, a blessed weekend everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundong ito. Muli, naririto naman po tayo ang programa ng Sa Diyos Walang Imposible na inyong napakikinggan mula Lunes hanggang Linggo, mga kapatid, na sa inyo po ay nag-aanyaya sa umagang ito. Weekend na naman, mga kapatid, napakabilis ng panahon, 7 araw na lang, Pasko na po! Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, na sa inyo po muli ay nag-aanyayang samahan po ninyo ako sa loob po ng isang oras. Hallelujah! Ang ating pong oras, itong ikapito ng umaga, 7:56 ng umaga po, mga kapatid, bago po 4 na minuto bago mag alas 8. Okay, binabati po natin ang mag-isawa po, si Sister Marilu Quinto, na ngayon po ay watching from work. Good evening dyan sa inyong lugar sa Canada, Sister Marilu Quinto and Brother Israel Quinto. At sa inyong anak na rin na si Chelsea. At isa pang work from home from Aqua Robbie Water Station mula sa Pandibo, Bulacan. Isang mapagpalang umaga po kay Sister Rose Avila. At ganoon na rin po sa iyong asawa at sa inyong mga anak. At kay Kuya Rolly na rin. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya talalapit, sa Diyos. At mula naman po dito sa Las Piñas, batiin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Lisa Villarico. At ganoon din ang iyong mga anak, Sister Lisa. Kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. At sa Canada naman, muli, ating batiin ang isang mapagpalang gabi, si Sister Memia Tupas Tapulaw. At ganun din ang iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, Sister Memia, kina Diana, kina JR, at gayon din po sa iyong mga apo na sina Maxine at Mia. Walang imposible. So, antabayanan po natin ang iba nating mga kasama na hindi pa ho nakatutok ngayong umagang ito, mga kapatid. At atin po silang subaybayan, atin pong hintayin ang kanilang pag-tune in sa ating pong programa at tayo po'y sama-samang makapagbukas sa panalangin. Ano po? Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mo? Kumusta na po kayong lahat? Ang buhay-buhay po natin, mga kapatid. Hallelujah! Naway tayo yung lahat ay magsama-samang mag-celebrate ng isang masayang Kapaskuhan sa taong ito ng 2020 sa kabila at sa gitna po ng pandemyang pinagdadaanan po natin, ha? Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig. Nakapamili na ba tayo ng ating mga pamasko at mga pangregalo? Kanya'y nagtitiwala. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya talalapit, sa Diyos walang imposible.
Ating ipagpapatuloy ang ating paksa tungkol po sa panalangin ginagarantiyahan ng Panginoon, pinagkakaloob. Ito pong prayer granted natin. Nasa ikatlong bahagi na po tayo, part 3 ng prayer granted, na ngayon po ay may hashtag po tayo, Guide in Praying According to God's Will. Mga gabay sa panalangin na aayon sa kalooban ng Diyos. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. Gising na po mga kapatid. Tayo po'y mag-aaral na at magsasalo-salo na sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y... Kahapon po hindi po tayo nakapag-broadcast dahil ang inyo pong lingkod ay ginabi na ho ng uwi nung araw na yon mga kapatid. Ano po? Galing po ako sa isang gawain sa Cavite. Praise God, at medyo po napagod. Ano po? Kaya nagpahinga po ako. Mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sobrang traffic kasi. Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. At ang hirap pang sumakay. Imposible, walang imposible. Isang mapagpalang umaga sa ating kapatid mula sa Dasmariñas, Cavite, Ate Eloy Labis Mikiyabas, at ganun din po sa iyong asawa na si Brother Louie Sito Mikiyabas. Ngayon pong umaga mga kapatid, tayo po ay dadako na po sa ating pong pambungad na panalangin. Tayo pong lahat ay lumagay sa kanyang dakilang presensya. Hingin natin ang kanyang gabay at patnubay sa kabuuan po ng ating gawain. Hallelujah! In your name there is healing. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga muli kami po ay sama-samang nagpapasalamat sapagkat sa umagang ito, Panginoon Diyos, ay ipinagkaloob ninyo sa amin ang panibagong araw. Muli dinagdagan po ninyo ang aming buhay at muli, O Diyos, namulat ang mga mata namin sa umagang ito upang muli masilayan po namin ang iyong kagandahang nilikha sa aming pong mundo. Sa gayon, Panginoon Diyos, bawat isa sa amin ay patuloy na sa iyo'y makapaglingkod sa pamamagitan po ng patuloy naming pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita. Lumalapit po kami na nagpapakumbaba sa iyong banal na trono, humihingi po kami ng tawad sa anumang mga kasalanang nagawa po namin upang sa gayon, Ama,
ay maging kaaya-aya at katanggap-tanggap ang aming paglilingkod na gagawin sa umagang ito. Ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na dumaloy at kumilos sa aming kalagitnaan upang muli kami gabayan, turuan sa katotohanan ng iyong mga salita. Malaya nawa naming tanggapin ang iyong mga salita, Panginoon Diyos, bilang pagkaing espiritual na sa amin ay patuloy na nagbibigay kalakasan, paglago at pag-unlad ng aming buhay pananampalataya at sa mas lalo pa naming pagkakilala sa iyo sa isang malalim at biblikal na pamamaraan. Gayon din, O Diyos, ay aangkinin po namin ang kapangyarihan nito sa aming buhay, sapagkat sa iyong mga salita mismo nang galing na ang salita mo ay hindi dumarating sa amin sa isang simpleng salita lamang, kung hindi ito ay nagtataglay ng kapangyarihan at ito'y sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya ngayong umaga kami nananalig at sumasampalataya na kami, O Diyos, ay tunay ngang pagpapalain ng iyong mga salita. Ngayong umagang ito, O Diyos, dalangin po namin na pagharian po ninyo kami sa umagang ito. Ikaw, nawa, Panginoon, ang siyang mangusap salig sa katotohanan lamang po ng iyong salita. At maging ako na yung lingkod, Panginoon, ay gamitin mo lamang instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Ikaw ang mahayag, ikaw ang maluwalhati sa aking buhay. Salamat po, O Diyos, gamitin po ninyo ang iba pang mga kapatiran, Panginoon, na nanonood ngayon, na kanilang maibahagi ang programang ito sa kanilang mga mahal sa buhay, upang sa gayon ay mas lalo pang marami ang makakilala sa iyo at makaranas ng iyong kapangyarihan. Sapagkat ito ang iyong kalooban na ang lahat ng tao ay magkaroon ng pagkakilala sa iyo. Kaya naman sa umagang ito, Ama, maingat po naming ibinibigay at ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and Amen. Hallelujah! Good morning kay Mami Carmen Somido ng Soldier Seal Bacoor, at ganoon na rin po kay Tatay Nick Somido. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa, at ganoon na rin po kay Brother Danny Somido at sa kanyang asawa at mga anak. Bago tayo magsimula, mga kapatid, ay atin pong i-share ang ating programa. Ngayon po ay meron po tayong 12 viewers o 13 viewers, 11 shares. Sa mga tweet, 2 pa ang hindi nag-share. Hallelujah! Kaya i-share po natin ang ating programa, mga kapatid. At huwag po ninyong kalimutang mag-chat down. Handa na po ninyo ang inyong mga notebook at mga lapis at ball pen. Praise God! At kayo po ay patuloy na makipag-engage sa inyong lingkod. Magsalita po kayo through comment section box natin, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Okay, praise God. Okay, may prayer request si Sister Rose Sabila, pasama po sa prayer for success of Aqua Robbie Water Station. Amen to that. Jesus sa kasalanan. Okay, isang mapagpalang umaga sa ating kapatid na ngayon po ay nakasubaybay, Sister Rose Tasipit at si Brother Romy Tasipit, at ganoon na rin sa inyong anak na si Ruru. Hallelujah. At ganoon din, sama na rin natin sa ating pong pagbati ang ating kapatid na si Mark Anthony Sebelarde Calamba, watching from Pacific Ocean, nasa gitna ng laot. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Brother Mark Anthony, ingat kayo at maging sa iyong mga kasama dyan sa barko, ha? Samahan kayo ng Diyos sa lahat ng mga puerto na inyo pong paglalakbayan.
Isang mapagpalang umaga na rin kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan. Purihin ang Diyos sa buhay ninyong mag-asawa, ha? Press the share button, mga kapatid! Estela Pugal ng Bikutan. Praise God, hallelujah, sa iyong mga anak na rin po at sa iyong mga apo, Nanay Estela. At ating isama ang kanyang panalangin, ang kanyang kahilingan na ang kanyang pensyon ng asawa niya ay malipat sa kanyang pangalan. Praise God. Prayer granted. Hallelujah. Oh, watching from Pacific Ocean, going to Manila. Yung kanilang barko'y papunta rito sa Maynila kay Brother Mark Anthony Sebelarde Calamba. Hallelujah. So yan po, mga kapatid, ang ating pong paksa, Prayer Granted Part 3, at may hashtag po tayo, Guide in Praying According to God's Will. Praise God. Yung unang dalawang ating tinalakay nitong nakaraang linggo, mga kapatid, nung nakaraang araw, praise God, yung pong prayer granted, ang unang hakbang ay ang panalangin po ng matuwid. Yung po ang ating pinag-aralan. Ibinigay ko po sa inyo ang ilang mga katangian ng mga panalangin ng matuwid. Ano po? At ikalawa po ay yung panalangin tuloy-tuloy. At ngayong pong araw na ito, sa ikatlong bahagi, ang ating po namang tatalakayin ngayon ay panalangin nakaayon sa kalooban ng Diyos, upang makasiguro at makatiyak tayo na aabutin tayo ng Diyos at tutugunin tayo at hindi tayo pahihindian sa ating mga panalangin. Kinakailangan po ang bawat kahilingan, bawat dasal at panalangin natin ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. Kumbagay manalangin tayo alinsunod sa kanyang kalooban, at ang ating panalangin ay tiyak na sasagutin. Hallelujah. Ang kalooban ng Diyos ay makilala natin siya sa isang personal na paraan at mabuhay para sa Kanya. Kapag ipinapanalangin po natin ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay, isinasantabi natin ang ating mga naisin o mga hinahangad natin at hinihiling natin sa halip ang nais ng Diyos sa ating buhay. Praise God. Amen po ba, mga kapatid? Kumbaga, yung pong ating mga ninanais ang hindi dapat na maganap at masunod kung hindi yung pong kagustuhan at yung pong kalooban ng Diyos. Hallelujah. Praise God. So, paano ka nakatitiyak, paano tayo nakasisiguro na kapag tayo po ay nagdarasal, ito ay alinsunod sa kalooban ng Diyos? Paano po, mga kapatid? Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, ang pinakamataas na hangarin ng tao ay magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ayon po sa unang Korinto 10:31, so whether you eat or you drink and whatever you do, do it for the glory of God.
Sabi po rito, anuman daw po ang ating ginagawa kung kumakain tayo o umiinom o anuman ang ginagawa natin, ay gagawin natin ito sa kalooban ng Diyos. At dito po ay nakapaloob ang kalooban ng Diyos. Unang-una, mga kapatid, kinakailangan tayo muna ay humiling ng karunungan sa Diyos. Karunungan, wisdom. Sabi ng James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Hallelujah! At sa paghingi, praise God, ng karunungan, ay kinakailangan din tayo'y magtiwala na ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at gusto o kumbaga ay nandoon ang kanyang pagnanais na tugunin at sagutin ang ating mga panalangin. Dahil ang sabi ng talatang 6 ng James chapter 1 pa rin, But when he asks, he must believe and not doubt. Kapag ka ikaw ay hihingi daw po, mga kapatid, kinakailangang ikay maniwala o magtiwala at huwag mag-aalinlangan. Praise God. So, ang panalangin na aayon sa kalooban ng Diyos ay nandoon kaakibat at kasama ang karunungan to know the will of God and asking in faith. Sabi nga ng Mark chapter 11 verse 24, mga kapatid, therefore I tell you whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and what? It will be yours. Yan po ang maliwanag. Sabi rito, tunay ngang sinasabi ko sa inyo na anuman ang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayo, manampalataya kayo na ito'y tinanggap na ninyo at ito nga ay nasa inyo na nga. Praise God. So yan po, mga kapatid, tandaan po natin, na ang pinakamataas na layunin, pinakamataas na hangarin, yung pong ating hangarin, ay dapat na tayo ay nagdadala ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Hallelujah. So, ngayong umaga, mga kapatid, paano ka nakasisiguro? Paano ka makatitiyak na ang iyong hinihingi at ipinagdarasal sa Diyos ay naaayon sa kanyang kalooban? So, magbibigay po tayo ng mga ilang tagubilin sa Biblia. Mga tagubilin na gagabay sa bawat isa sa atin sa pagdarasal ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Unang-una na po, mga kapatid. Una, ipagdasal ang mga bagay na ipinag-uutos ng Biblia sa panalangin. Praise God. Yung po, mga kapatid, ang unang hakbang. Unang gabay para makatiyak at makasiguro, mga kapatid, ay nararapat muna nating ipagdasal yung mga ipinag-uutos ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Dahil sinabihan tayo na manalangin para sa ating mga kaaway. Ginagawa ba natin ito, mga kapatid? Praise God. Are you praying for your enemies? Sabi nga ng Matthew chapter 5, verse 44, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ginagawa ba natin ito? O ang panalangin natin ay malasin sila? Ang panalangin natin ay magdusa sila? Ang panalangin natin ay maghirap sila? Mamatay na sana sila? Hindi yun ang utos ng Panginoon. Praise God. Ang iniuutos niya, ipanalangin maging ang ating mga kaaway. Hallelujah! Praise God! Amen! At hindi lang yun ang kanyang utos na dapat natin ipanalangin, kundi sabi niya, manalangin din tayo na ang Diyos ay magpadala ng mga mangangaral o mga misyonero. Sabi ng Luke chapter 10, verse
2. Ano pong sabi rito? And he said to them, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray. Pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest. Magdasal po tayo na magpadala ng maraming mga mangangaral o naghahayag ng salita ng Diyos tulad ko po, mga kapatid. Yan po. Ano pa ang utos niyang ipagdasal natin, mga sa Matthew 26 verse 41? Ano sabi rito? Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So, we must pray also that, ano po, mga kapatid, that na dapat na tayo manalangin upang tayo ay hindi mahulog sa mga tukso. Dahil alam naman po natin sa mundong ito'y naglipanan, nagkalat ang mga tukso. O tukso, layuan mo ako. Hindi ho lalayo ang tukso, mga kapatid. Kaya nga tinawag na tukso yan. Kaya wag kayong kumanta ng tukso o layuan mo ako. Dahil ang tukso kusang lumalapit yan. Na talagang lumalapit yan. Ang kailangan manalangin na tayo'y wag magsipasok at mahulog sa tukso. Good morning kay Sister Alice Dacer Dorano at kay Brother Nap Dorano at kay David. Ganun din po kay Brother Bob na ngayon ay nasa kanilang tahanan at nagpapagaling. Hallelujah! Brother Bob Yuson at si Sister Becky Artendido from San Pedro, Laguna. At ganun din po, batiin din natin si Brother Max Tapulaw at ang kanyang mga kasama na sina Diana, Donna, Diane Lee, Donna, Daryl at Russell at ang kanyang mga apo na sina si Kaina Penpen at Ken Ken, ha? At good morning din kay Sister Mimi Perino Pondario at sa iyong mga anak at sa iyong nanay, Sister Eliat, at ang iyong mga tiyahin, ang Perino family, ha? Praise God. So, yan po mga kapatid, ha? Pray that you may not enter into temptation. Praise God. Ano pa ang ipinapanalangin niya na inuutos sa atin na ipanalangin natin? For, sabi rito, ministers of the word, na maisugo ang salita ng Diyos. Praise God. Colossians chapter 4 verse 3. Ano sabi rito? At the same time, pray also for us that God may open to us the door for the word to declare the majesty of Christ on account of which I am in prison. Ipanalangin din po mga kapatid na ang salita ay na magbukas ang Diyos, no? Ng mga pintuan para maipahayag ang salita ng Diyos. Maipahayag ang mga kamanghamanghang bagay na ginagawa ng Diyos. Ano pa ho ang iniuutos niyang ipagdasal po natin? James chapter 5 verse 13. Ano po sabi rito sa James chapter 5? Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. So sinasabi po rito, ipanalangin din po natin, maging yung mga nasa mga may sakit, yung may mga karamdaman, na sila ay magsigaling. At hindi lang yon, kung hindi maging yung mga fellow believers po natin. At hindi lang yon mga kapatid, iniuutos din sa atin, ipanalangin po natin ang mga leader sa pamahalaan. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 3, ano sabi dito? First of all, I urge you that supplication, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings, and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good. Hallelujah. Praise God. Kaya yung mga bumabati ko sa ating pamahalaan, mga kapatid,
Hindi yun ang iniutos batikusin ang ating pamahalaan. Ang utos sa atin, ipanalangin natin sila. Yan ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kung saan bawat isa sa atin ay inuutusan ng Diyos na ipagdasal ang mga taong ito. Ipanalangin. Maari tayong manalangin ng may kumpiyansa na nagdarasal tayo alinsunod sa kanyang kalooban. Tanong, ginagawa ba natin ito, mga kapatid? Ang panalangin natin madalas puro nakasentro lang sa ating pangsarili. Yun ang madalas na laman ng ating mga panalangin. Ilabas naman po natin, wag natin ikahon ang panalangin para lang sa ating mga sarili. Praise God! Maraming iniuutos ang Diyos na dapat nating ipagdasal at ito ang kanyang kalooban. Hallelujah! In the first place, sinasabi ng Panginoon, alam naman niya ang lahat ng ating pangangailangan. Tama po ba? Kaya nga, dapat din namang ipanalangin natin yung mga ipinag-uutos ng Diyos na dapat po natin ipanalangin. Hallelujah! Ikalawa, mga kapatid, sundin ang halimbawa ng mga lingkod ng Diyos sa banal na kasulatan. Tulad ni Pablo, na nanalangin para sa kaligtasan ng Israel. Praise God! Si David ay nanalangin para sa awa at kapatawaran ng siya'y nagkasala. Hallelujah! Ito po ang ginawa nila. Sabi nga doon sa Roma 10:1, Brothers, my heart's desire and prayer to God for them that they may be saved. Hallelujah! Praise God! At ano ang panalangin ni David? Ang panalangin ni David, have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgression, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. Yan po ang kanyang panalangin. Hallelujah! At maging yung mga sinaunang iglesia ay nanalangin din. Ano po? Doon po sa aklat ng mga gawa, no? Kung saan ang unang iglesia ay nanalangin para sa katapangan upang sumaksi. Yung bang maging boldness sila sa pagpapatotoo, sa pangangaral. Praise God! Ang mga pagdarasal na ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. At ang mga katulad na panalangin ngayon ay maaari din nating gawin. Tulad ni Pablo at ng unang iglesia. Dapat palagi tayo nagdarasal para sa kaligtasan ng iba. Ipanalangin ninyo yung inyong mga mahal sa buhay na wala pang pagkakilala sa Panginoon, yung inyong mga kamag-anak, yung inyong mga apo, yung inyong mga anak, mga manugang o sino man, ipanalangin po sila para naman sila ay maligtas. Hallelujah! Para sa ating sarili, dapat tayong manalangin tulad ng ginawang pagdarasal ni David. Palaging may kamalayan sa ating mga kasalanan at dalhin nito sa harap ng Diyos bago nito hadlangan ang ating kaugnayan sa Kanya at hadlangan ang ating mga panalangin. Mga kapatid, tandaan po natin, ang pangunahing hadlang sa panalangin ay kasalanan. Dahil si David mismo ang nagsabi sa kanyang sulat sa awit 66 talata 18, kung ang kasalanan ay pagpapakundanganan ko sa aking puso, hindi ako pakikinggan nitong aking Diyos sa aking panalangin. Amen? Hallelujah! Kaya napakahalaga, mga kapatid, na tayo po bago lumapit at dumulog sa Panginoon ay nandoon yung ating paghingi ng tawad. Kaya sundin natin ang halimbawa ng mga lingkod ng Diyos na ito na nananalangin. Ano po? Mga lingkod na mapanalanginin. Praise God.
Hallelujah. Yun minsan ang nakalulungkot, no? Basta na lang mananalangin ng hindi humihingi ng tawad sa Diyos. May galit pa nga eh. May tampo pa nga. Nagdarasal na. Hindi po ganun, mga kapatid. Kailangan meron tayong palaging kamalayan sa ating mga kasalanan. Upang sa gayon, hindi mahadlangan. Kung minsan kasi yung mga panalangin natin, hindi tumatagos sa bubong natin. No? Nahaharangan na ng mga ng kisame. Hindi umaabot sa trono ng Diyos. Why? Because of sin. Hallelujah. Tandaan ninyo, maliwanag yung sinabi ng Isaiah 59 verse 1 and 2. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos para kay pakinggan at ikaw ay abutin sa iyong pangangailangan. Subalit ang iyong sala, ang iyong kasalanan ang siyang naglalayo at nagtatakip ng mukha ng Diyos at siyang dahilan kung bakit hindi niya dinirinig at di niya marinig ang ating mga panalangin. Kaya, tiyakin natin at siguraduhin natin, mga kapatid, ha? Praise God. Ikatlo, mga kapatid, na gabay. No po, para makatiyak at makasiguro tayo na ang ating mga hinihingi sa Diyos ay ipagkakaloob niya, kailangan manalangin ng mayroong tamang motibo. Motibo. Ang makasariling mga motibo ay hindi pinagpapala ng Diyos. Sabi nga ng Santiago 4:3, kapag ka humiling ka o humihingi ka, hindi ka tumatanggap sapagkat ang hinihingi mo ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Mali ang motibo na ito'y gugugulin mo lamang sa iyong sariling kalayawan. Yan po ang sinabi sa Santiago 4:3. Praise God! Maliwanag po yan na sinasabi po rito ni Santiago, mga kapatid, you ask and do not receive. Why? Because you ask wrongly. To spend it on your passions. Hindi makapagbibigay ito ng kaluwalhatian sa Diyos. Hihingi ka sa Diyos. No po? Para lang ipagyabang, para lang magmalaki, hindi ho pakikinggan ng Diyos. Masabi lang nila na nakapaghanda ka. Maling motibo, mga kapatid. Dapat po, ang bawat hinihingi natin ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos. Dapat din tayong manalangin hindi upang marinig ang ating matayog na salita. Maari tayong makita bilang espiritual. Ano po? Kung baga, kaya ka lang nagpe-pray para masabi na nga ba itong taong ito, mapanalanginin talaga ito. Napakataas ng spiritual nito. Kaya nagpe-pray. Praise God. Subalit karamihan ay dapat sa pribado at lihim upang ang ating Ama sa Langit ay nakaririnig ng pribado at gagantimpalaan tayo magbukas ang pintuan ng langit. Ang inyong Ama na nasa langit ang gaganti ng lihim sa inyo. Praise God. Hallelujah. Amen? Kailangan mo, tama yung motibo mo sa iyong panalangin. Tiyak yun. Pakikinggan ng Diyos. Hindi kanya pahihindian. Kapatid, kung maganda ang layunin mo sa iyong hinihingi, 100% pakikinggan ka ng Diyos. Amen. Ikaapat, kapatid, manalangin ng may espiritu ng kapatawaran sa iba. Hallelujah! Dahil po yung diwa ng kapaitan, yung galit at paghihiganti o puot sa iba ay pipigilan ng ating mga puso na manalangin ng buong pagsuko sa Diyos. Tulad ng kanyang sinasabi sa atin na huwag magbigay ng mga handog sa Diyos habang mayroong galit sa ating sarili at sa ibang mga
Kristiyano. Ang linaw po yan sa Mateo 5:23-24. Anong sabi rito, mga kapatid? O una sa Marcos 11:25. Anong sabi rito? And whenever you stand praying, pakinggan ninyo ha, whenever you stand praying, forgive. And if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses. And then in Matthew chapter 5, verse 23 and 24. So if you are offering your gift at the altar and then remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. So maliwanag. Para makatiyak ka, makasiguro ka na lagi kang pakikinggan at ipagkakaloob ng Diyos ang panalangin mo, tiyakin mo muna na nakapagpatawad ka na. Praise God. Hallelujah. Huwag kang maghahandog sa Diyos. Huwag kang dudulog sa Diyos nang mayroong kang galit. Naalala mo, mayroong kang galit, mayroong kang sama ng loob. Sabi ng Panginoon, iwanan mo muna yung handog mo. Puntahan mo muna yung taong nakagalit mo. Yung taong hindi mo nakasundo. Yung taong nakatampuhan mo. Mag-ayos muna kayo. At saka ka bumalik sa akin at tatanggapin ko ang iyong handog. Hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? Tama po ba yon? Praise God. Good evening from Los Angeles, California. Batiin po natin ng isang mapagpalang umaga si Brother Ronnie Atendido ng LA. Isang mapagpalang gabi at sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, Brother Ronnie Atendido. At ganoon na rin kay Architect Leo Rosas at ganoon din po kay Sister Nene Rosas, kay Hansel at kay John Lee. Hallelujah! So maliwanag mga kapatid, pray, sabi po dito, na meron pong espiritu ng pagpapatawad. Manalangin ng mayroong diwa o espiritu ng pagpapatawad. Tandaan ninyo mga kapatid, pag hindi kayo nagpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Diyos. Kaya kahit anong dasal ang gawin ninyo, hindi makikinig ang Diyos. Hanggat tayo'y nagtatanim ng galit, sama ng loob at puot, hindi tayo patatawarin. Praise God. Amen? Amen po ba mga kapatid? Ha? Praise God. Yan po ang ikaapat. Ano po ang ikalima? Manalangin ng mayroong pasasalamat. Praise the Lord. Colossians chapter 4 verse 2. Anong sabi rito? Continue steadfastly in prayer. Being watchful in it with thanksgiving. Praise God. Ano sabi rito? Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. And then in Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer, and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kapatid, huwag mong sabihin na wala kang maipagpapasalamat sa Diyos. Kapatid, palagi tayong makakahanap ng isang bagay na dapat ipagpasalamat sa Kanya. Gaano man kabigat ang ating mga pangangailangan, gaano man katindi yung pinagdadaanan nating krisis at pandemya,
kapatid, meron pa rin at meron pa rin tayong maipagpapasalamat sa Diyos. Tayo na pinakadakilang nagdurusa na naninirahan sa mundong ito na tinubos ng kanyang pag-ibig at may alok na langit sa harap niya ay may dahilan na magpasalamat sa Diyos. Kapatid, hallelujah. Praise God. Hindi yung pag nagdarasal kayo, napaka-straightforward ninyong magdasal, hingi agad. Bago tayo humingi, mga kapatid, bago tayo tumungo sa pinaka-main agenda ng prayer natin, magpasalamat muna tayo sa Diyos. Hallelujah. Nakita niyo ako pag nananalangin ako, mga kapatid, unang-unang ipinagpapasalamat ko palagi sa Diyos. Yung buong magdamag na tayo'y sinamahan ng Diyos sa pagtulog, na tayo'y biniyayaan ng Diyos ng isang panibagong umaga. Dinugtungan ang buhay po natin. Kapatid, ang dami natin dapat ipagpasalamat. Kahit na ikaw, naiisip mo na para bagang ang buhay mo ay hindi mo maintindihan, sa kabila nun, meron ka pa rin dapat ipagpasalamat dahil kahit ikay lugmok sa problema, buhay ka pa rin. Tandaan po natin, ang pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay hindi ibsan ang mga kaguluhan at mga pagsubok sa ating buhay kung hindi samahan tayo. Sasamahan niya tayo sa gitna ng pandemya at krisis na pinagdadaanan po natin. Maraming bagay na kayo ay dapat ipagpasalamat. Magpasalamat kayo at magkasama pa rin kayo mag-asawa. Magpasalamat kayo at kayo ay may anak na kahit na ang anak ninyo'y pasaway, dahil maraming tao nangangarap magkaanak, umaampun pa para lang magkaroon ng anak. Pero kayo, kahit pasaway at matigas ang ulo ng anak nyo, may anak kayo. Oh, di ba? Magpasalamat kayo. Sabi nga may mga tao sa bahay na hindi marunong magpasalamat. No? Praise God. Pagka naharap na sa maraming hugasin ng mga gamit, kagamitan, plato, baso, kutsara, galit na galit. Ano ba naman itong bahay na ito? Parang restaurant, wala nang tigil. Maya't maya na lang akong naghuhugas ng mga gamit dito. Kung pag ako na-visit sa inyo, bibili na lang ako ng mga disposable para wala nang hugasan. Abay, kapatid, magpasalamat ka. Dahil may hinuhugasan ka. Dahil pag wala ka lang hinuhugasan, isa lang ang ibig sabihin nun, wala na kayong kinakain. Tama po ba? Ha? Lalo na yung mga nagre-reklamo na puro paglilinis ng bahay na lang ang ginagawa. Oh, abay magpasalamat kayo, may nililinis kayong bahay. Dahil yung iba sa kalsada na natutulog, wala na silang nililinis. Kaya sa halip na kayo ay magreklamo, pasalamatan ng Diyos na kayo'y naglilinis pa. Yung mga nagre-reklamo na tambak ang labahin, magpasalamat kayo, maraming taong nasalanta, wala nang damit, pati mga damit nila, natangay. Oh, kayo may damit pang sinusuot, kaya magpasalamat kahit tambak ang labahin. Yung mga anak, yung mga kabataan na puro reklamo na ang ulam nila ay laging ganun na lang. No. Abay magpasalamat kahit pare-parehas at ang yung ulam ay araw-araw manok o sardinas. Abay may kinakain pa kayo. Anong gusto nyo? Kumain ng pagpag? Ha? Gusto nyo ng pagpag? Nakatikim na ba kayo ng pagpag? Gusto nyo dumating kayo sa panahon na kayo nagpapagpag na? Pastoran yung pagpag. Yung pong mga pagkain na galing sa basura na ipinapagpag. Yan. Oh. Kaya ho, mga kapatid, manalangin lagi tayo ng may pasasalamat. Amen po ba? Mga kapatid? Ha? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ika-6, mga kapatid, gabay para tayo'y tiyak na ang panalangin natin ay ipagkakalob ng Diyos.
umasa sa Espiritu ng Diyos sa panalangin. Ito ay isang kamanghamanghang katotohanan. Why? Bakit? Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Ngunit ang Espiritu mismo, mga kapatid, ang namamagitan para sa atin ng mga daing na hindi maipahiwatig ng ating mga salita. At siya na sumisiyasat sa ating puso ang nakaaalam ng pag-iisip ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay namamagitan para sa mga banal, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Roma 8, sabi po rin, medyo nagkakaroon tayo ng technical problem ngayong umagang ito. Hallelujah. Umihina. Sabi rito, likewise the Spirit help us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with groaning too deep for words. Verse 27, and He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercede. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. So mga kapatid, sinasabi po rito, nasa atin ang tulong ng Espiritu sa ating pong pananalangin. Sa mga oras ng ating matinding pagkalumbay o kalungkutan, mga oras na sa palagay natin ay hindi natin kayang manalangin, mayroon tayong kaaliwan na malaman na ang banal na Espiritu ay talagang nagdarasal para sa atin. Isang kamanghamanghang Diyos na mayroon po tayo, kapatid. Hallelujah. Kaya wag mong sabihin hindi ka marunong magdasal. Mayroong Espiritu na tumutulong sa atin. Kaya anong katiyakan ang mayroong kayo kapag hinahangad nating lumakad sa patnubay ng Espiritu at hindi sa laman? Hallelujah. Pagkatapos ay magkaroon tayo ng kumpiyansa na ang banal na Espiritu ay magagawa ang kanyang gawain sa paglalahad ng ating mga panalangin sa Ama, alinsunod sa kanyang perpektong kalooban at oras. Makapagpapahinga tayo sa kaalamang ginagawa niya na ang lahat ng bagay ay para sa ating ikabubuti. Tama po ba mga kapatid? Dahil malinaw po yan, no? Na sinasabi po ng Romans chapter 8 verse 28, and we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Hallelujah. So ito po ang mga gabay. Mga gabay na nais ng Diyos na gawin natin upang makatiyak at makasiguro po tayo na ang ating pong panalangin ay igagrant ng ating Panginoong Diyos. Makasiguro at makatiyak tayo na ang ating mga panalangin ay aabutin at tutugunin. Hallelujah. Ito ay ang ipagdasal ang mga bagay na ipinag-uutos ng Biblia sa panalangin. Sundin ang halimbawa ng mga lingkod ng Diyos sa banal na kasulatan. Manalangin ng may tamang motibo. Manalangin ng mayroong espiritu ng pagpapatawad sa iba. Manalangin ng may pasasalamat at umasa sa Espiritu ng Diyos sa panalangin. Hallelujah. Yan po mga kapatid ang ikatlong hakbang. Kung natatandaan pa ho ninyo, ano yung unang hakbang natin? Panalangin ng matuwid, panalangin ng tuloy-tuloy, at susunod po ay panalangin ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Dito po tayo, panandali ang titigil. Meron pa itong karugtong mga kapatid, at maraming talakayin po natin ito sa susunod na Martes. Kapatid, ngayong umagang ito,
Gusto mo bang magkaroon ng katiyakan at kasiguruhan na ang panalangin mo ay sasagutin at tutugunin ng Diyos? Manalangin ka na nakaakma at nakaayon sa kanyang kalooban. Hallelujah! To God be all the glory. Good morning kay Sister Lioby Palomares at kay Brother Rudy Palomares, ha? Praise God. At ganoon din po kay Sister Teodora Sapanghila ng San Nicolas, Bacoor, Cavite. At isang mapagpalang umaga na rin po kay Sister Elena de los Santos at sa iyong pamilya, ha? Sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Glory to God! Sa kahirapan, walang sa karamdaman, ang lahat ay may hanggan sa mundo. Bueno, tayo po dadako po sa ating mga prayer requests. Yung pong mga kapatid natin na ang nais po nila ay magkaroon ng katugunan at kasagutan ang kanilang mga panalangin, ha? Praise God. Sasama natin sila sa ating pong panalangin. Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka, Sasama natin sa panalangin yung Aqua Robin, nais ni Sister Rose Avila. Praise God. Hallelujah. At sama na rin natin sa panalangin yung pong kahilingan ni Nanay Estela Pugal na mapasalin ang pensyon ng kanyang asawa sa kanyang pangalan. At ganoon din po, sama rin natin sa panalangin si Bea Nonato at ganoon din si Nia Nonato. Kahilingan po ito ng ating kapatid na si Brother Ronnie Atendido. Sama rin natin sa panalangin ang ating mga kapatid na sina Rufino Costales Jr., Rogelio, Rachel, Amanda, Angela, Rodel at Arian Costales. Sama rin natin si Rowena at Red at Morgan and Connor Merriman, Mary Joy and Kit Mendoza, Sheila May Arisa. Sama rin natin sa panalangin si Sister Remy Costales. Praise God. At ganoon din si Marilyn Estonactoc Foster, Romerico Dumlao, Diosdado Gotera, Silda Rosales, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda, Flor de Lisa Lopez, and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Kahala Family, Lilibet and Ray Ramirez and Family, Brian Bembiaje, Rosel Domingo, Epremia Conje, Lisa Villarico at yung pensyon ng kanyang mga anak sa SSS din, Ernie Perez, Ronald Chan at George Teodoro at ganoon din si ang Skyhawk GPS, ang kanilang mga kumpanya, ang mga negosyo at kabuhayan ng ating mga kapatid, Rebling Internet Services, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Chris Kit Enterprises, at ganoon din po ang architectural firm ni Architect Leo Rosas at bookkeeping firm ni Sister Lily Pangilinan at car rental services ni Brother Lloyd Nebres at ni Brother Fred Lopez. At kung kayo po ay may mga nais pang idagdag na mga kahilingan, ay mangyari po lamang na PM nyo po sa ating pong comment section ba. Ano po? Praise God. Ipadala po ninyo. Hallelujah. At tayo po isama-sama at dudulog na lalapit sa ating Panginoong Diyos. Okay? Tandaan po natin, tayo ay dudulog at lalapit sa Kanya na mayroong pagpapatawad sa ating mga buhay. At mayroong pong kapatawaran sa lahat ng mga sa atin po ay mayroong mga nagkaroon ng hindi pagkakaunawa na upang sa gayon ay makasiguro at makatiyak tayo na tayo pakikinggan ng ating Diyos sa ating pong mga panalangin. There is
Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga muli nagpapasalamat ang inyong lingkod sa mga salita at mensahe na amin pong patuloy, O Diyos, na pinagbubulay-bulayan at pinagsasalusaluhan, Panginoon. Mga salita, Panginoon Diyos, na sa amin po ay patuloy na nagbibigay ng paglago at pag-unlad ng aming buhay pananampalataya. Salamat sapagkat malaya po kaming makalalapit sa iyong banal na trono upang aming idulog at ilapit sa iyo ang mga kahilingang ito, mga pangalan na aking binanggit, Panginoon. Diyos, kung mayroon ka man pong nakikitang anumang hadlang at balakid sa aming buhay o maging sa buhay ng aking mga kapatid, kami nananalig at sumasampalataya na iyo'y patatawarin ninyo, Panginoon. Sapagkat kami nagpapakumbaba na dumudulog at lumalapit sa iyo upang sa gayon makasiguro at makatiyak po kami, Panginoon, na ang aming mga panalangin ay mayroong katugunan at kasagutan. Narinig po ninyo, Panginoon, ang mga pangalang ito na mayroong mga dinadalang bigat sa kanilang mga kalusugan. Hindi ko alam, Panginoon, ang mga dinadala nilang karamdaman, ngunit kung ito man ay cancer, Panginoon, sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan, Lord, sa pangalan ni Jesus, we rebuke that spirit of cancer. Whatever kind of cancer is this, O God, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa iyong mga latay na natamo sa krus ng Kalbaryo, lulusawin po ninyo ang mga cancer cell sa kanilang mga katawan, Panginoon. Maging yung mga ang problema ay sa puso, sa blood sugar, Panginoon, sa mga nerves problem, Lord, maging emotional problem, depression, oppression, stress, right now, O God, hinihiling po namin sa iyong pangalan na ito, O Diyos, ay iyong sawayin, palayain ang aking mga kapatid, ang iyong mga anak, Panginoon, sa mga uri ng mga sakit at karamdamang ito. Salamat po, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot, na ang pangalan mo'y higit sa alinmang pangalan, Panginoon. Ngayong umagang ito, Panginoon, salamat din po sa mga kapatid namin na ang kanilang panalangin ay para sa kanilang mga mahal sa buhay, na sila'y makakilala sa iyo, tanggapin kanila bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang buhay. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga kabuhayan, yung kanilang mga trabaho, mga businesses, Panginoon, pagpalain po ninyo ito, yung mga bagong bukas na mga negosyo, Panginoon Diyos, hayaan po ninyo, Ama, na ito ay umunlad at sumagana upang ito'y makapagbigay ng kaluwalhatian at kadakilaan sa iyong pangalan. Itong mga kahilingan, Panginoon, ay para sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. So right now, O God, we declare financial blessings, financial stability, financial breakthrough upon these businesses, O God, maging yung mga trabaho nila, Panginoon Diyos, patuloy mong pagpapalain. Tunay nga na napakabuti mo dahil sa kabila at sa gitna ng krisis na pinagdadaanan, ang iyong mga anak ay nananatili sa kanilang mga trabaho, ang kanilang mga kabuhayan ay nananatili, O God, na umuunlad sapagkat tunay nga na ang iyong mga anak ay hindi mo pababayaan. Salamat maging sa kasagutan mo sa panalangin ni Leia Palomares na nasa Dubai, Panginoon Diyos. Ngayon ay may trabaho na po siya, Panginoon. Salamat po sa pagtugon at pagsagot mo sa kanyang panalangin. Lord, ingatan mo rin po ang aking mga mahal sa buhay na nasa Amerika, Panginoon Diyos. Sila na tumatayong frontliner, Panginoon, mga in-laws ka, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan ng COVID-19. Lalo na po ang aking may bahay na nagtatrabaho araw-araw, Panginoon Diyos. Ingatan mo po, takpan mo po siya ng iyong banal na kapangyarihan, si Rochi Dalena, Panginoon Diyos.
At ganoon din po si Zaira, si Desmond, Panginoon. Hallelujah. At maging ang aking mga kapatid, Panginoon, na nasa gitnang silangan, Lord. Si Sister Lisa Domingo, Sister Mary Grace Sumido Enriquez, Panginoon. Maging si Leia na nasa Dubai, Panginoon Diyos. Maging ang pamilya po ni Brother Arnel Alpon, June Soribio and family, Marvin Soribio and family, and Mario Soribio and family. Patuloy niyo po silang proteksyonan at ingatan at pagpalain ang kanilang mga pamilya. Mga kapatid namin na nasa Scotland, si Brother Emil Dalipe, nasa Israel, si Brother Nice Dominguez, maging si Nanay na taga-Alaska, si Reynaldo at Flor de Lisa Lopez, Panginoon Diyos. At ang mga kapatid namin na nasa Canada, ang Quinto family, Panginoon, De La Cruz family, Kahala family, Panginoon Diyos. Ganon din po, Panginoon, ang Sobrepeña family, Calicdan family, Santos family, Panginoon Diyos. Patuloy niyo po silang ingatan at ilayo sa anumang kapahamakan at maging sa mga sakit at karamdaman. Dalangin po namin, Panginoon, bawat isa ay patuloy, O Diyos, na maranasan ang iyong proteksyon, maranasan ang kapanatagan at kapayapaan ng kanilang buhay. O God, we give you all the glory. We give you all the praise and honor. In Jesus' name. In Jesus' name. Ito po ang aming panalangin. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Lord Jesus. Praise God! Hallelujah! Amen! Okay, shoutout muna tayo kina Bing Solis, Brian Concepcion, William Latore, Lutgarda Bautista, Norma Ablas, Romel Caringal, at Pearly de la Cruz. Ang ating mga kapatid na sumusubaybay sa watch party, Hallelujah, Estela Carmen Langlawag City, Alaya Buena Luz, Gloria Bitog, Nel Francia Tama, Wensena, Danny Chong at Jerry Dison de la Rosa. Ganon din si Branzuela Bambalan, Maria Baluwagan Akuhedo, Nanette Tupal, si Evangeline Sabino Gemini, at ganon din si Gloria Rapacon, Ronnie Katipunan, Boy Galang, Glenda Aquino, Lisel Hondo, Remy de los Reyes, Delia Parillo, Ellen Gomez at Julie Magpantay. Shoutout kay Brother Lloyd Nebres at sa iyong buong pamilya, kay Sister Aida Nebres at kanon din kina Adrian, Lloyda at kina LA, EJ at Leiza. Sa kabutihan mo, Diyos, ako'y natagpuan, pinalaya ni Jesus. Okay, bukas po wala po tayong gawain, wala po tayong online mga kapatid dahil ang inyong lingkod ay mayroon pong dadaluhang dedication at wedding. Ano po? Ako po ay mag-o-officiate ng wedding sa hapon at sa umaga po naman ako po ay maghahandog ng bata. Praise God. Praise God. Purihin ng Diyos. Kaya wala po tayong gawain bukas dahil ang buong maghapon ko po ay naka-google po sa isang mga espesyal na gawain. Kaya sa linggo na po tayo uli magkikita-kita sa ating pong Sunday Worship Service. Sa darating na linggo, mga magulang, mga kapatid, kayo po na mga member ng Sa Diyos Wala Imposible, huwag niyo pong kalilimutan ang ating gift giving. Praise God! Magdala po tayo ng mga pwede po nating i-share na pang Noche Buena sa ating mga less fortunate members ng Sa Diyos Walang Imposible. Ha? Praise God! Hallelujah! Makapagpasaya po tayo sa darating na Kapaskuhan. Yan po'y isang bagay na paraan na gagawin po natin na paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah!
At para naman po doon po sa iba't ibang panig ng mundo na nakikinig mga kapatid, kung nais po ninyong maging kabahagi po ng gift giving na ito, pwede po kayo magpadala through Western Union, through any kind of money remittance or bank to bank. PM nyo lang po sa akin mga kapatid. Kung gusto niyo mag-bless ng isang bahay, no, na makapagsalo-salo ng masaya sa kanilang Noche Buena, ha? Praise God, purihin ang Diyos. At doon naman po sa mga kapatid natin na sa malayong lugar ng probinsya, praise God, pwede po ninyong ipadala yan through GCash account. Ang ating GCash account, 0920-436-9922. Okay? Praise God, 0920-436-9922. Yan po ay sa darating na linggo ang ating Christmas gift giving. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoong Diyos ngayong umagang ito. Hallelujah! So, sa himig po mga kapatid ng tugtog ito, ang iyong lingkod ay pansamantala pong mamamaalam at tayo po ay magkita-kita sa darating na linggo. Amen. Praise God. So, salamat sa Diyos sa mga nagpapadala ng kanilang mga love gift, nagbibigay ng tulong at ayuda sa inyong lingkod. Praise God. Ang Diyos po ang magpapala sa inyong mga kabutihang loob. At nawa, kayo po ay patuloy na pagpalain ng Diyos ang inyong mga kabuhayan at ang inyong mga trabaho, ha? So, sa himig po ng tugtugin ito, mga kapatid, nawa ang pag-ibig ng Diyos ay maghari sa atin at ang kanyang pagliligtas ay babaunin po natin sa pang-araw-araw na paglalakbay na ating ginagawa at patuloy na ang kanyang espiritu ay manahan sa ating buhay upang tayo pagharian ng kanyang kapayapaan. Praise God. Manatili po tayong ligtas, manatili po tayong malusog, matatag at matibay, at huwag pong mag-aatubili na laging dumulog at manalangin sa banal na trono ng Diyos sapagkat sa Kanya ay walang imposible. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena. Praise God, na bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang araw ng Biyernes. God bless you all. To God be all the glory. Good day and bye-bye!